mo, hindi nakapangalan sa'yo. Oo. Kanino nakapangalan? Sa kanya na po. Gusto kong ibalik mo lahat na kinuha mo sa akin. Kinuha mo lahat ng pera, ginawa mong kapital sa construction. Yung mga cheque, kinuha mo lahat, pinalitan mo ng pangalan mo. 945,000 yung kinuha mong cheque. Wala akong kahit 5 na binigay mo. Oy, Roblendo, makinig ka, no? Si Ben Tulfong kausap mo. Kapag ikay trinabaho namin, haharapin kita, magtago ka. Nandito ka na sa bitag, umayos ka. Bali, business partner ko siya kasi may dump truck din siya, may dump truck din ako. Ina-advise niya ako kung paano mag-manage ng truck kasi babae nga ako lang mag-isa, single mom ako. Kinuha niya yung trust ko. Tapos, hiniram niya yung ORCR, original ORCR ng sasakyan, ng dump truck. Kasi sabi niya, yung magpapabiyahe daw, gusto makita yung original. Sabi niya, 3 days daw ibabalik, huwag akong mag-alala. Binigay ko, gusto kong ibalik ni Roblendo ang dump truck ko. Di ba sana pag nang-scam ka, di ba pag nang-scam ka, sana isang bagay lang, tapos punta ka na sa ibang tao, lahat talagang kukunin niya lahat sa akin eh. Yung dump truck ko, yung mga cheque ko, yung income ko, tsaka yung bahay ko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Tulad ng lagi naming sinasabi, galit po ka sa mga abusado, manggagancho, dorobo, manloloko. Iyan po ang dahilan kung bakit mayroon pong hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon live ang magrareklamong si Charlotte Wong. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, sir. Kumusta ka naman? Okay lang po. Tanong ko sa iyo, paano mo nakilala tong business partner mo at anong pangalan ng business partner mo? Pangalan niya po Roblendo Custodio. Pumunta kasi kami ng Cebu. Kasama ko yung kaibigan ko na hauler din. Tapos may kontrata sana kami doon, sir. Hindi kami sinipot, kaya tinawagan siya kasi magkakilala sila. Okay. Yun, pumunta siya, tinulungan niya kami. Pero 2 weeks lang kami doon sa Cebu. Umuwi na kagad ako ng Negros. Nang pagtulong sa'yo, paano mo siya naging business partner? Binigyan niya kami ng biyahe sa Cebu. Nung bumalik ako, sinabi ng contractor ko na kaibigan sa Cebu na bakit ka nandyan, umuwi ka dito ka magbiyahe. Okay. So umuwi ako, gusto niya sumama na business partner. Sabi ko, oh, sige. So hindi talaga siya business partner, industrial business partner, namuhunan siya? Hindi po namuhunan, bali may mga PO po ako, sir. Tapos nakisabay siya sa biyahe ko. Kumbaga tawag dito, ride on. Po. Ride along. Yes po. Okay, sarap ng buhay niya, ride along lang. Ano nangyari kung bakit truck mo ay nalipat sa pangalan at kaninong pangalan? Mas maganda na intindihan. Yan yung sinasabing truck mo. Yes po. And then yung truck mo niyan, kasi normally, pag nalipat mong pangalan yan, absolute deed of sale, or may deed of sale dito, tama? Opo. Bali yung nangyari po, yung nag-attach na nga siya sa akin. So, yung mga biyahe sa akin din dumadaan yung pera. Tapos sabi niya, siyempre, dapat tuloy-tuloy yung biyahe namin. Sabi niya, mayroon din daw siyang biyahe. Kailangan daw ng ORCR. SOP naman talaga po yun na hinahanap yung ORCR ng magpapabiyahe. Kaso lang that time, sinabi niya sa akin, dapat daw original ORCR kasi baka hindi maniwala yung Okay, so binigay mo sa kanya original ORCR? Nag-aantubili po ako pero binigay ko. Pero binigay mo. Okay, sige. In 2016, nang mabili ang second-hand na dump truck, naging business partner niya si Roblendo. Sa hauling business, hiniram nitong si Roblendo ang kanyang ORCR at ibinalik after 3 days. Daw. And June 2020 na mag-renew ng plaka, hindi pala sa kanya kapangalan ng dump truck. Nailipat niya yung pangalan ng ORCR sa pangalan niya. Opo. Paano mo nalaman to? Pumunta po ako ng LTO para mag-renew ng dump truck ko. At that time, COVID. Doon, medyo delayed ako ng renewal. Okay. Saan mo ni-renew? Sa Cebu? Sa Bacal, sa Himamaylan po. Okay. So, nung malaman mo, pag-check mo, hindi nakapangalan sa'yo? Oo. Kanino nakapangalan? Sa kanya na po. Nung malaman mo, anong ginawa mo? Tinawagan mo siya? Umiyak po ako, tinawagan ko siya. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ibabalik ko yan. Okay. Ibabalik sa'yo. Roblendo Tan Custodio. Sa parting to, nagtataka ka. So, sinabi mo ba sa LTO na, teka muna, may problema tayo riyan. Sa akin yan eh.
Hawak mo bang original ORCR ng dump truck mo? Hindi sir, kinuha niya. So, nagparehistro ka, tinanong mo lang, pero wala kang ORCR na hawak. Mayroon po yung photocopy namin. Yung photocopy na lang, nung Yung chinek mo, 19 nalaman mo na hindi sa'yo. Sige, una sa lahat, ako'y nagtataka kung bakit nailipat yung pangalan, ito yung ORCR, sa pangalan niya. Pero ito, originally nasa pangalan mo. Lumalabas, nailipat niya sa pangalan niya. Apa. Binili mo ba ito sa kanya o sinanla sa'yo? Binili ko po yun sa may-ari po. But I Okay. first, second owner. Anong pangalan ng nanay mo? Virginia Wong. Virginia Wong. Okay, sige. Sa linya ng telepono, kakausapin natin ng Chief Operations ng LTO Region 7. Mr. Alden Belza, magandang umaga po sa inyo, sir. Sir, good morning po, sir. Good morning. Okay, sir. Maraming salamat sa pagtanggap po ng tawag, sir. Live po tayo sa IDC TV 13 at CLTV 36. Ito ho yung problema po nilapit po sa amin, sir. Kukonsulta mo muna namin sa inyo na originally yung dump truck po niya, nagpaparenew siya sa pangalan ng mother niya. Galing po siya sa abroad at nalaman niya nung i-renew yung ORCR, nailipat daw po sa pangalan nitong pinagkatiwalaan nila o business partner niya, nakakasama, Roblendo Custodio. Paano po ba, sir, mangyayari na hindi naman nagkaroon ng absolute deed of sale at nalipat sa pangalan niya? Hiniram lang yung sinasabing ORCR at nakapangalan na sa kanya. Ano pong posibleng nangyari dito, sir, sa ginawa po ng suspect dito? Kanina po, nireview ko yung transaction ng details ito. Actually, Okay. this was transferred to Ms. Virginia Wong on February 22, 2016. That's right. Ngayon, then sometime in 2019, it was transferred to Mr. Roblendo Custodio. Ano, Transfer. sir, it was transferred in Baez District Office. Yung procedures natin, sir, pag-transfer ng ownership, meron tayong nire-require na highway patrol clearance. No? And secondly, yung inspection report. Tapos yung private motor vehicle, as I assume na private yung registration niya, original CR, tsaka original deed of sale and transfer conveyance. The possibility is that this was presented to the district office with all the original documents plus yung ID ni ma'am, tapos yung mga deed of sale. Kaya Yes, sir. tinanggap. Okay. Yes, Sir, dito tatanong ko lang, sir, una sinasabi ninyo, 2016 nag-transfer of ownership, sir. Pero bago ma-transfer yung ownership, sir, in 2016, natural, dapat dito may kasunduan o kasulatan allowing that transfer and then papakita rin ng license or anything or ID that indeed they're allowing transfer. O do you need any transfer na yan? Ibig sabihin, nabili, sir, as matibay yung deed of sale? Absolute? Yes, sir. Dapat may deed of sale yan. No? Pagdating sa mga transfer na to, saan po dapat, ano dapat to? Nasa the same region, the same city? It could be transfer anywhere. Dapat ba yung transfer of this ownership must also be in the same office na nagawa yung from 2013, 2016 to 2019? Hindi ba dapat ganon? Not exactly, sir, kasi meron mo siyang original na OR at CR. I presume Okay. OR yun. Alright. Ngayon, may original siya na deed of sale na present. As per Citizens Charter of 2019, series of 2019, sir. Okay. Ang So- kailangan lang sa pag-transfer ng yes, sir, Yes, sir, continue. Ang kailangan ng pag-transfer ng ORCR, is the original PNP High Patrol clearance. PNP, Macro etching, PNP clearance, sir. Macro etching, micro-etching, yung motor vehicle inspection report which is done sa local district office, yung photocopy ng ID, okay. no, ng mga owner, saka vendor, tapos original CR, tapos original na deed of sale. Okay. Ini-question po lahat yan nito po, sir, ng nagmamay-ari, na anak ng may-ari, si Charlotte Wong. Yung proseso at nagtatanong siya, paano nangyari yung absolute deed of sale, original absolute deed of sale? Wala naman silang pinarmahan. Wala rin yung sinasabi, yung hawak niya nga yung hiniram niyang yung original. Pero with that, sir, kahit nahawak niya, ay sa pangalan pa rin ho nung sinasabing nagmamay-ari, unless nagkaroon ng absolute deed of sale. And then, everything follows. Highway Patrol, parang Highway Patrol, makikita yung micro-etching and all the other IDs supporting that indeed yung nangyari ay nagkaroon ng seller na ilipat na talagang absolute deed of sale doon sa sinasabing buyer. In this case, itong itinakbo ho ng pangalan ay Custodio. So, with regarding ka, ma'am, siguro may na-present silang dokumento doon. Well, kung sinasabi po rito, sir, na nagmamay-ari, walang ganon, they're fake ho lahat. Talahib po ang tawag doon.
of the crime Yes, sir. committed, which is falsification. And then hindi lang po yan, sir. So ako po, sir, investigator po ako, sir. So if I were to investigate, kahit sa media po kami, working with the law enforcers and all those other scamming or fraud, this is the way to do it. So ang aking po, sir, dahil Chief Operations po kayo ng LTO Region 7, nangyari po ba sa rehiyon ninyo itong pag-transfer of ownership na hindi po walang pahintulot, walang absolute deed of sale and all that? Di pa ba, sir, nasa burden ng sinasabing branch na kung saan man nangyari ito, magpapakita sila kung anong binasehan kapag wala, may mananagot po rito. Bais Negros, sir. Sa inyo pa rin ba yung Yes, sir. Bais Negros, sir? Correct, sir. That's under the supervision of Regional Office 7. Baka, sir, Yung sa akin na lang, para to cut short na lang dito, sir, without having to talk about the process and the Procedure. flow, you know, I'm not after the procedural aspect pag-iimbestiga. Ako, sir, I'm after ito ho yung mga documents necessary to do the proper investigation. Kasi kung na-miss ho natin, sir, masasayang pong oras. So, hindi ba sir, pwedeng tawagan ninyo ang Bais Negros and ask for all the documents that should be presented na pwedeng ilipat po dito sa main office na para dito po magawa po nilang pagsusuri at kapag napatunayan po na mayroon pong problema rito, mananagot po yung sinasabing Bais Negros office ho ninyo dyan. Hindi nila ginawa yung tamang proseso based on the standard na dapat sundin. Kasasabi niya lang po sa original absolute deed of sale, original ORCR, photocopy of the seller and the buyer, and the HPG clearance micro-etching. Lahat po ito, sir, hindi nangyari. So, doon pa lang, sir, hindi na po dapat ipinapasa to. Mag-uumpisa po sa inyong investigation. Merong heads will roll. May gusto po ako makitang matapyas ang ulo rito. Ganon din pong gagawin ng inyong main off. Nakabantay po kami, sir. Siguro, sir, we now inform you kung maaari, nakatingin na po ang bitag dito. Siguro, sir, I will give you tomorrow, Friday, or maybe Monday that we have a results on this na lahat po ng evidence na nakita natin dito, yun din ang gagamitan pagbasihan, pag-iimbestiga. There's fraud. Meron pong fraud na nangyari dito. Fraudulent, sabihin natin, spurious document na ginamit, sir. Now I'll sound more like an investigator dito, sir. Can we do that, sir? I'd like to request that Ma'am Wong would submit a formal complaint, but we will subpoena the Sir, district siguro, office. sir, to cut short, sir, originally, my complaint po rito, we will give you the complaint, kumbaga, well, to follow na po yan, sir. We are now seen on a national TV, and ito pong, palabas na to, pwede pong gamitin pong ebidensya na. Official na po kami. We are in the fourth estate po. We have now, we're the eyes and the ears for possible scamming and scheming and the fraudulent practice ng inyong branch po yan. And I will not accuse them, but somehow, paano nangyari po ito sa Bais? Sila po ang magpapaliwanag. The burden of proof is with the Bais branch office unless kung patunayan po nila na hindi po sila negligent, hindi po sila palpak, hindi po sila nagpabaya, or di naman kaya wala pong sabwatan na nangyari. I mean, unfiltered kung sasabihin sa'yo, sir. Our standards sa bitag follow the same standard by law enforcers, sir. Yes, sir. I will subpoena the district office to submit the documents. Yun lang po gusto namin malaman, sir, before the branch office. Yes, Baka maging dump site po yung main office natin dito. Pagkatapos sasabihin, nagsayang tayo rito, ibabalik ulit para tayong pinapasa-pasa ng bola. Ako pa lang ngayon, sir, sinasabi ko, this is the way to do it. Ang bitag po, against all form of fraudulent practices, against all form of scheming and scamming, ayaw po namin may naaabuso at may nang-aabuso. Dito po, sir, may mukhang abusado rito, may mukhang luko-luko rito, at may biktima po rito sa harap ko. At kayo naman po, sir, mamamagitan po kayo, tutulong po kayo, sir. And I look forward to, Yes, of course. on Monday, meron tayong results, sir. Thank you so much, sir, okay? No problem, sir. Okay, mabuhay po kayo. Alam na natin gagawin natin. Pagtrabahuin naman yan, loko tayo. Salamat, sir. Yung problema ko rin, sir, kasi sinangla niya yung ORCR Well, ko. kung sinanla niya yung ORCR, masanla niya man, makikipag-areglo siya, maghihima siya ng matatabang rehas. Papasok dito yung CIDG. Hindi na ito pang LTO. Kapag medyo ang CIDG pumasok sa main, total sa main na lang ipo-forward,
Ipa-forward natin sa kung makita natin, kasi ang LTO, procedural na sila eh. What about yung legalities? What about yung crime? Kaya ba nila magpataw ng criminal act or sila magpasampa? Hindi, magsasampa ka diretso doon sa sinasabing loko-loko na partner mo. Kaya ito, pakita natin. Palakihan mo tong si Roblendo Custodio. Tingnan. Sigurado ka ba ito? Opo, sir. Okay, bunutan ko na siyang bigote ito rito, putok sa buho nito, ay hiting ko to. So, yan. Yan ang nagsanla. Opo. Binigay mo sa amin yan. Totoo naman yung sinasabi mo. Manawagan ka dyan sa kolokoy na yung pendeho na yun. Sige, sabihin mo kung gusto mo sabihin. National TV tayo. Tagalog po. Yes, Tagalog kasi tinatanggap namin lahat. May waiver kami, everything that you say. I mean, nag-investigate kami, tama naman. Sige, panawagan mo siya, okay? Pakita muna natin. Now, go ahead, talk to him. Roblendo Custodio, gusto kong abutin kita dahil gusto kong ibalik mo lahat na kinuha mo sa akin. Yung dump truck ko, nakipagsabuatan ka pa kay Teresa Alquizar para gawin yung bahay ko. Tapos, kinuha mo lahat ng pera, ginawa mong kapital sa construction, yung mga cheque ko sa Silver Dragon, kinuha mo lahat, pinalitan mo ng pangalan mo. Tapos, nung nagharap tayo sa NBI, sabi mo sa akin, ibabalik mo ang sasakyan ko nung April. Tapos, mahigit na isang taon, hindi mo pa binalik. Tapos, nagtatago ka na, tinatakot mo pa ako. May pinapadala ka pa mga tao na pupunta sa bahay, umaligid-aligid, may nagpipicture ng sasakyan ko. Tapos nanghiram ka pa sa akin, sabi mo yung ibabayad ko sa'yo, yung cheque, yung billing ko sa Silver Dragon. Tapos sinabi mo sabi ka, akala ko totoo. Tapos pala kinuha mo lahat ng cheque ko. Iwan ko sa mo dinala. Pati truck ko hindi mo kinuha. 945,000 yung kinuha mong cheque. Wala akong kahit 5 na binigay mo. Mabuti lang kung nag-complain ako sa sekretarya, tapos natin magharap doon sa MDI, tumawag ka pa sa construction company, tapos gusto mo pangkunin lahat ng cheque ko. Okay, sige, naintindihan Ate ko, ko na. sobrang ginawa niya sa akin, sir. Okay, sige. Pinaghirapan ko yun. Okay, sige. Ano nangyari sa NBI? Anong NBI kayo pumunta? Anong tanggapan? Nakipag-areglo ba sa NBI? Lumapit ba siya sa NBI? Sinabi niya po na ibibigay niya daw Okay, April. that's okay. Doon sa harapan ng mga ahente ng NBI. Problema, sir, ayaw nila mabigay ng report. Paano? Bawal daw baka balikan sila. Sinong balikan? NBI. Takot sila dito? Sino Siguro, kaya na ako intindi, sir. Sino daw ang babalik sa kanila? Yung tao po kasi wala po siyang natakot? attorney. Ng NBI natakot? Ay, anong NBI ta? Anong branch? Bacolod po. Oy, NBI Bacolod! Ano to? Takot kayo sa sindikato? Di ba resign kayo pareho dyan? Kung totoo ang sinasabi nito, maayos nga kayo. Kung takot kayo, sabihin nyo sa akin, itatayo ako sa gilid nyo, NBI pa naman kayo. Oy, Department of Justice Secretary. Kung totoo man ang sinasabi nito, siguro pa-imbestigahan nyo yung NBI Bacolod, natatakot sa sindikato. Ano to? Ngayon lang ata ko nakaintindi. NBI Bacolod, I need to hear from you kung totoo nga to. I'll give you a chance to explain. Takot, baka balikan kayo. Ganito na lang. Dito kay, itong pangalan nito, pakita nga natin yung sinasi. Oy, Roblendo, makinig ka, no? Si Ben Tulfong kausap mo. Di kita binabantaan, pero pasok ka na dito sa files namin. Galit ako sa mga manloloko, nang-aabuso, dorobo. Galit ako doon sa mga taong nilalamangan kung sino-sino. Wala akong pakialam kung sino sindikato, mamamatay tao ang nasa taas mo. Pag-uuntugin ko mga ulo ninyo. Tagaan nyo sa bato. Wala akong tinatanggap na takot-takot. Kay Bitag, pag nasa tama, kahit sino pang talpulano o hard killer mo, umayos ka. Kapag ikay trinabaho namin, haharapin kita, magtago ka. Nananakot, pati NBA, tinakot mo ha. Hindi ay Bacolod, laking sampal sa inyo to. Kung totoo to ha, sigurado ka, baka naman sobra-sobrang. Sir, talaga, alam mo, sir, iniwan ko talagang trabaho Sinabi para sa'yo dito. ng NBI natatakot sila, baka balikan sila. Totoo. Balikan sila ng illegal, nagre-reklamo ka na. Sige, bahala na kami sa'yo, ayusin namin to. Roblendo! Rolendo Custodio, umayos ka. Nabitag ka na. Wala akong pakialam. Natatakot pala sa NBI? Tatawagan ka namin. Malalaman namin kung saan ka rin. Magandang umayos ka. Kasi kung hindi, parang ikaw na mismo nagpasikip ng mundong ginagalawan mo. Umayos ka, umayos ka.
Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak, serbisyo tulong. Tatak, bitag, tatak, tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Hashtag ipabitag mo.